Hala, Crisanto, tignan mo. Ang daming mga ibon nagliliparan. Oh, mga uwak yata yan ah. Pwede nga. Talaga ba? Nakita mo pa yun? Oo naman. Tignan mo kasi mabuti. Ayun oh, ang dami nga eh. Teka, ilawan ko nga. Aba, oo nga no. Ang dami nga. Sabi ko na sa'yo eh. Hanep, bilib na talaga ako sa linaw ng mga mata mo. Kaya pala kahit sa dilim nakakapamboso ka eh. Hoy, grabe ka naman sa akin. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Isipin na nambuboso talaga ako. Makarating pa yan kay misis. Ma-outside di ko lambu pa ako. Ikaw talaga puro ka biro eh. Tus, totoo naman eh. Paano ba naman kasi, maski ang dilim-dilim ng paligid nakita mo pa yung mga uwak na nagliliparan. Grabe, ang itim no pre. Kung di ko pa inilawan di ko maaninag yung mga sinasabi mo. Huwag ka maingay. Tahimik na. Isarado mo na yung bibig mo. Ito naman, masyado ka namang nerbiyoso. Huwag ka mag-alala. Safe sa akin ang sikreto mo. Wala namang makakarinig sa atin dito sa laot, no? Maliban na lang kung may sirena dito. Huwag ka namang manakot. Alam mo namang usap-usapan talaga na may sirena talaga dito eh. Pambihira ka naman oh. Talaga ba? Natatakot ka si Serena? Panakot lang sa bata yun. Hindi sila totoo. Nako, mabuti pa tara na sa pantalan. Siguradong pagkakaguluhan na naman ang huli nating mga isda. Tahimik na tumango si Dolpo habang pinagmamasdan pa rin ang mga uwak na lumilipad sa impapawid. Maya-maya pa ay bigla siyang napatingin sa tubig. Parang may anino sa ilalim ng mga alon. At pakiramdam niya ay may nagmamasid at sumusunod sa kanila. Samantala, si Crisanto naman ay abala sa pag-aayos ng mga lambat. Tila walang pakialam sa kakaibang pakiramdam ng kanyang kasama. Tahimik silang naglalayag papuntang pantalan. Ilang sandali pa, nang marating nila ang pangpang, nagsimula na silang magbaba ng isda. At tulad ng inaasahan, agad nga na dinagsa sila ng mga tinderang namamakyaw ng kanilang mga isda. At nang matapos ang kanilang pakikipagtransaksyon, umuwi na sila. Ang dalawa ay nakatira sa isang isla kung saan may maliit na komunidad. Maliwanag na nang makarating sila doon. Nakita nilang naghihintay na doon ang asawa ni Dolfo. Nagdadalang tao ito, pero gustong-gusto nito na palaging magpunta sa pangpang para abangan ang pag-uwi ng kanyang mister. Grabe pre, anong gayuma ba ang ginamit mo sa asawa mo? Araw-araw na lang nakaabang sa pampang ha. Walang palya. Anong gayuma sinasabi mo? Ang sabihin mo, masyado siyang nabighani sa kagwapuan ko. Sus, saan bandang gwapo dyan? Patingin nga. Siyempre, sa bandang mukha ko. Alangan naman sa mukha mo. Wala kang ang jowa eh. Aray ko naman pre, pinipersonal mo na yata ako niyan ha? Ikaw talaga ha? Pabiro munang nag-wrestling ang dalawang magkaibigan bago nila dinaong ang bangka. At nang huminto sila at makababa, siniguro nilang nakatali ito para hindi tangayin ng alon. Agad namang sumalubong ang asawa ni Dolpo at niyakap pa ito. Hindi naman maiwasang makaramdam ng inggit si Crisanto sa pagmamahalan ng dalawa. Wala pa naman kasi siyang napupuso ang babae, kaya wala pa siyang nagiging nobya. Umuwi na lamang siya sa bahay. Dala ang isang malaking isda na hindi niya binenta para pang ulam nila ng tatay niya. Oh, nariyan ka na pala anak. Kumain ka na bago matulog Nakapaghain na ako. Salamat tay. Ito nga pala tayo. May uwi ako malaking isda. Aba, napakalaking isda naman ito. Hindi natin ito mauubos anak. Pero anak, para siguradong di masasayang, pagka nakaluto na ako mamayang tanghali, dalhan mo na lang yung anak ni Juana. Ayan na naman kayo tay
Nirereto nyo na naman ako kay Isabel eh. Ano bang masama roon? Dalaga naman siya, binata ka naman. Aba, kung hindi ako kikilos anak, baka hindi ka na makapag-asawa. Tignan mo nga ang kaibigan mo si Dolpo. Magkakaanak na. Samantalang ikaw, bokya ka pa rin. Itay, manliligaw po ako kapag may napusuan na po ako. Sa wala pa po ako nakikitang babae na nagpapatibok po ng puso ko eh. Aba, ano pala ang kulang kay Isabel? Maganda naman siya, morena, sexy. Ang gusto mo naman yata kasi, malalabanos ang kutis tulad ng mga nakikita mo sa pantalan. Naku, Crisanto, kung ganung mga babae ang gusto mo, abay, aralin mo ang ibang trabaho. Hindi mo kayang ibigay ang luho ng mga yon sa pangingisda lang. Itay, hindi naman po sa ganon. Hindi lang po talaga si Isabel ang tipo kong babae. Mas matapang pa sa akin yun eh. Hindi kami talo nun. Ay nako, bahala ka nga. Pero sana naman, mabigyan mo na ako ng apo. Para naman kahit matanda na ako at hindi ko na kayang mangisda, ay may pinagkakaabalahan naman ako dito. Oo na po, Susubukan ko po tayo, huwag kayo mag-alala. Pwede na po ba akong kumain? Aba, hindi kumain ka, wala naman pumipigil sa'yo. Hindi ko naman dala ang kaldero. Sige na, kumain ka na. Napapailing na lang si Crisanto habang dumudulog sa mesa. Araw-araw na lang kasi na pinipressure siya ng kanyang ama tungkol sa pag-aasawa. Simula nang mag-asawa ang kaibigan niyang si Dolpo, ay hindi na din tumigil ang ama niya sa kakareto sa kanya, at ang pinakapaborito nitong ereto ay ang anak ng kumari nito. Pero wala talaga siyang gusto kay Isabel. Tuwing nagkikita sila ay nag-aaway sila at madalas pa nga na magkapikunan. Pagkatapos kumain ay nagpahangin lang ng konti sa labas si Crisanto, at nang antukin ay pumasok na siya sa kanilang kubo para matulog. Maaga kasi silang pumalaot ni Dolpo, lalo na't kalmado ang dagat kanina. Paglapat ng kanyang katawan sa kanyang higaang katre, ay nakatulog siya kagad. Ilang sandali ang nakalipas, nagising siya sa tapik ng kanyang ama. Crisanto, gising na. Ano ka ba naman, bata ka? Talagang hindi ka makakapag-asawa niyan. Abay, tanghali na nakahilata ka pa. Tay, ang bilis niyo naman po manggising. Anong oras na po ba? 11:00 na anak, tanghali na. Nakaluto na ako ng ulam. Sige na, bumangon ka na riyan. At bigyan mo ng ulam si Isabel. Anak ng tay naman eh. Akala ko po ba tapos na tayo kay Isabel? Kung talagang gusto niyo siya, bakit hindi kayo manligaw doon? Promise tay, hindi ako magagalit. Total matagal naman ang nasa langit si inay eh. Pwede ka na ulit mag-asawa kung gusto mo. Anak ng lintik na to, bakit akong pinag-aasawa mo? Ikaw ang mag-asawa, dahil tumatanda ka na. Uy, grabe naman po kayo sa tumatanda, tay. Wala pa nga akong 30 anyos eh. Tsaka tay, sinabi ko na nga sa inyo eh, hindi kami talo ni Isabel. Kita niyo pong mas matontang kumilos sa akin yung babaeng yun eh. Kung manliligaw man po ko, tay, ang gusto ko, dun sa babaeng kong kumilos ay babaeng babae. Anong sabi mo? Biglang natigilan si Crisanto nang marinig mula sa kanyang likuran ang boses ni Isabel. Kinabahan siya ng todo at ramdam na ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hoy! Ikaw na magaling na lalaki ka! Kung hindi mo ako gustong ligawan, aba, mas lalong ayaw ko magpaligaw sa katulad mo. Tsura mo, kala mo pogi. Isabel, ineng, nariyan ka pala. Nagbibiro lang naman itong binata ko. Huwag mo na siyang pansinin. Sige po. Siya nga po pala man Tiburcio. Pinibibigay po ni Inay itong biko na niluto niya. Para sa inyo lang po ito ha. Hindi pwedeng kainin ng iba riyan. Di wag. Kahit gaano pa kasarap ang luto ni Aling Juana, hindi ko talaga kakainin kapag ikaw ang nagdala. Baka lagyan mo pa ng gayuma yan eh. Mainlove pa ako sa'yo. Abat, ang kapal ng mukha nito ah. Kung manggagayuma lang din naman ako, pipili na ako ng gwapo, hindi katulad mo.
Aba, bakit? Guwapo naman ako ah. Pero sorry, hindi ako magpapagayuma sa'yo, no? Abat, talagang ginagalit mo ako, no? Anong gusto mo, ha? Halika dito, magkasubukan tayo. Oh, kita mo na, Tay. Kita mo na. Ganyang babae ba ang gusto mo manugangin? Masahol pa sa mato na. Anong sabi mo? Visit kan talaga. Nagtaas na ng manggas si Isabel habang nakaamba na ang pagsuntok. Akala mo, isang lalaking siga na nag-aamok ng away. Hindi alam ni Crisanto kung bakit sila inirereto ng mga magulang nila. Simulat sa pool naman ay magkaaway na silang dalawa na parabang aso at pusa. Biglang sumulpot si Dolfo. Oh, ano na naman ba yung away na yan? Alam nyo kayong dalawa? Bakit hindi na lang kayo magmahalan kaysa lagi kayo nag-aaway? Tatandang dalaga na lang ako. Kung si Crisanto lang din naman na mapapangasawa ko. Aba, akalain mo yun, dalaga ka pala. Hindi halatang dalaga ka eh. Leche ka! Kung hindi dahil kay inay at Mantibursyo, never akong aapak sa pamamahay mo. Ay nako, makalayas na nga. Ang baho ng amoy dito. Padabog na lumabas ng kubo si Isabel. Sinuntok pa nga nito ang pinto bago tuluyang makalabas. Naiwan naman si Crisanto na naiinis dahil sa ginawa ng babae. Pre, paamuhin mo kasi yung babae. Ginagalit mo eh. Kaya nga naman, turuan mo nga na magpaamo ang kaibigan mo, Dolpo. Para naman hindi na pag-iiwanan. Sige po, Tatay Tiburcio. O ano pre, kailan ko sisimulan ng pagtuturo sa'yo? Si Raulo, saka pa dyan. Diyan ka na nga. Huy, sandali lang. Ito naman hindi na mabiro. Kaya nga pala ako pumunta dito ay para tanungin ka kung pwede ba tayo ulit pumalaot bukas. Ano ka mo? Gusto mong pumalaot ulit? Aba, sumisipag ka yata ngayon. Oo kailangan eh. Alam mo naman kabuhanan na ni Mrs. Tsaka madami ang isdang nahuhuli natin ngayon. Ayoko naman sayangin ang pagkakataong kumita, di ba? Di gaya ng dati. Madaling araw pa rin tayong papalaot. Dating oras ha. O sige, Chong. Salamat. Sige. O yan. Ganyan ang masarap sa pag-aasawa, Crisanto. Yung may pinaglalaanan ng kita. Ay nako, si tatay naman oo. Bakit tay? May pinaglalaanan din naman ako ng kita ko ah. Hindi naman nasasayang eh. Sus! Ay siya nga pala, Dolpo. Di ba't malapit ng mga nakang asawa mo? Di ba't dapat binabantayan mo na? Kasi anumang oras, baka manganak na yon. Opo, Tatay Tiburcio. Pero sabi naman po ni Aling Juana na hindi pa siya manganganak ngayong araw. Kailangan ko po kasing kumayod para din may pera kami sa paglabas ni baby. Sige, ikaw ang bahala. Pero huling palaot mo na yan para may kasama ang asawa mo. Hindi natin alam, hindi ba? Opo. Nagpaalam na si Dolfo. Nang sila namang mag-ama ang naiwan, muling ipinilit ni Mang Tiburcio na dalhan ng ulam ang dalaga. Dahil sa konting pag-aaway kasi ng dalawa, kanina ay nakalimutan na nitong ibigay ang ulam kapalit ng biko na ibinigay nito. Samantala, mabilis na lumipas ang mga oras at sa muling pagsapit ng madaling araw, muling pumalaot ang magkaibigan. Pagdating sa laot, sa isang hagis pa lang ng lambat ay nakahuli na kagad sila ng maraming isda. Tuwang-tuwa si Dolfo. Konting oras lang ang inilagi nila dahil sapat na ang dami ng huli nilang isda. Kagad silang nagpunta muli sa pantalan para ibenta ang mga ito. Medyo may kalakihan ang kinita nila ng araw na yon. Samantala, pagbalik nila sa isla ay nagtaka si Crisanto nang makitang wala ang asawa ni Dolfo sa pangpang. Oh, ngayon lang yata wala ang asawa mo, pre ah. Araw-araw na nakaabang sa yun, pero ngayon lang pumalya. Oo nga eh. Ano kaya nangyari? Hindi kaya nanganak na siya, pre? Maya-maya, habang itinatali nila ang bangka,
Dumating si Mang Tiburcio. Tumatakbo ito palapit. Dolfo! Dolfo, iwan mo na yan, bilis! Bilisan mo, umuwi ka na! Oh, bakit to? Ano po nangyari? Basta umuwi ka na lang iyo. Kami nang bahala dyan. Sige po. Mabilis na tumakbo pa uwi si Dolfo. Dala ng sobrang pag-aalala sa asawa. Mabilis na itinali ni Mang Tiburcio ang bangka at pagkatapos ay kinausap niya ang anak. Anak, sundan na natin ang kaibigan mo. Tara na. Teka, tay, bakit po ba? Ano po bang nangyari sa asawa niya? Nanganak na po ba? Bago pa makasagot si Mang Tiburcio, ay narinig nila ang malakas na pag-iyak ni Dolfo. Malapit lang kasi ang bahay nito sa Pangpang. Diyos ko po! Asawa ko! Sino may gawa nito sa'yo? Dahil sa narinig, ay napatakbo agad si Crisanto papunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Pagdating doon, ay nadatnan niyang nakahiga sa papag ang asawa nito. Manipis na ang tiyan at nababalutan ng kumot ang katawan. Napakapusyaw ng mukha nito na para bang wala ng buhay. Diyos ko! Ano nangyari kay Dina, tay? Mukhang inaswang, anak. Kinuha ang sanggol sa tiyan niya. Paano nangyari yun? Wala namang aswang dito sa atin, Hindi ko nga rin alam eh. Nakita na lang namin si Dina. Nawakwak ang tiyan at wala na ang sanggol. Patuloy ang malalakas na pag-iyak ni Dolfo. Hindi makapaniwala ang lahat sa sinapit ng asawa. Diyos ko, patawarin mo ako, Dina, asawa ko. Hindi na lang sana kita iniwan na mag-isa. Hayop ang mga aswang na yan. Hayop sila. Papatayin ko sila. Papatayin ko sila. Halos magwala sa galit si Dolfo. Hindi nito malaman ang gagawin kung lalabas ng kubo o yayakapin ang asawa. Sa huli ay napaluhod ito sa tabi ng papag bago umiyak ng malakas at piniling yakapin ang asawa. Awang-awa naman si Crisanto kay Dolfo. Ang tagal bago naimasmasan si Dolfo. Ramdam ni Crisanto ang labis na pagdurusa ng kaibigan niya dahil asawa't anak nito ang nawala. Hindi siya umaalis sa tabi nito para umalalay. Naimasmasan man si Dolfo sa pag-iyak ay bakas naman ang galit sa mukha nito. Ano ba nangyari sa asawa ko? Bakit nangyari sa kanya yun? Bakit? Bakit? Nakarinig na lang kami ng malakas na sigaw mula sa kubo nyo. Nang puntahan namin, ay nakakita kami ng mga ibon sa bubong ng bahay nyo. Nagliparan ng mga ito palis. Tapos nang pasukin namin si Dina, wala na. Wakwak na ang tiyan niya. Mga uwak po ba tinutukoy yung ibon, Mang Tiburcio? O, Dolfo, hindi ko nga alam kung saan galing ang napakaraming uwak na yun eh. Dati naman nang may mga uwak dito. Pero kakaibang mga yon, ang dami nila. At sama-sama kung lumipad. Mga lintik na ibog yun. Papatayin ko sila. Papatayin ko sila lahat. Agad na kinuha ni Dolfo ang terador niyang nakasabit sa haligi ng kubo at pagkatapos ay mabilis na lumabas ng bahay. Mabilis namang sinundan ni Crisanto ang kanyang kaibigan. Dolfo! Dolfo, sandali! Dolfo, sandali! Kumalma ka lang! Dolfo! Kumalma! Kung ikaw ang namatayan ng asawa at anak, kakalma ka ba, ha? Kakalma ka ba? Palibasa! Hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko. Kasi wala ka namang asawa at anak. Para hindi mo ko kaaway. Kakampi mo ko. Ang sinasabi ko lang sa'yo, huwag kang padalos-dalos. Hindi pang karaniwang uwak lang ang pumatay sa mag-ina mo, pare. Siguradong aswang ang mga yon. Mapapahamak ka. Wala akong pakialam. Kahit aswang pa sila, hindi ko sila uurungan. Igaganti ko mag-ina ko.
Papatayin ko silang lahat! Hindi na napigilan pa ni Crisanto si Dolpo nang magpunta ito sa kakawyan. Ilang sandali pa ay nakasunod na din ang ilang mga kalalakian kasama si Isabel para tumulong sa pag-aalalay kay Dolpo. Naiintindihan naman nila ang labis na galit ng lalaki. Ayaw nila itong mapahamak kaya nakaalalay sila sa likod nito. Ginalugad nila ang gubat. Naghati-hati sila ng grupo. Samantala si Dolpo naman, bawat uwak na makita ay tinitirador niya. Pare, sandali! Pare! Huwag mo namang ilabas ang galit mo sa mga inosenteng ibon. Hindi sila ang pumatay sa asawa mo, kundi mga aswang. Pabayaan mo nga ako, Crisanto. Papatayin ko silang lahat. Wala akong ititira ni isa sa kanila. Samantala, habang patuloy sa pagtira ng mga ibon si Dolfo, nakita nila si Isabel na paparating. Mga kasama, may nakita kaming kahinahinala sa kanlurang bahagi ng isla. Madali kayo! Ha? Anong kahinahinala? Maliit lang naman ang isla natin at halos magkakakilala ang lahat. Pero may sumulpot bigla na mga kubo sa ilagang bahagi at hindi ko kilala ang mga nakatira. Baka sila mga aswang! Baka sila mga aswang! Papatayin ko sila! Dolpo, sandali. Huwag kang padalos-dalos. Hindi mo kilala ang mga kalaban mo. Kaya huwag kang magpadala sa galit. Ayusin muna natin ang burol ng asawa mo. Pwede ba? Natigilan saglit si Dolpo sa sinabing yun ni Isabel. Pagkatapos ay unti-unting nawala ang galit sa mukha nito at napalitan yun ng paghinagpis. Napaluhod pa sa lupa ang lalaki at doon muling umiyak. Naupo naman si Isabel sa tabi ng lalaki at inakbayan ito. Dolfo, kaibigan ko si Dina. Kaya kakampi mo ko. Masakit sa akin ang nangyari sa kanya. Gusto ko rin siyang ipagiganti. Pero hindi pa ngayon ang tamang oras. Pagkalibing ni Dina, kasama mo akong tutugi sa mga salot na aswang na yan. Hindi din ako papayag na may mabiktima pa ulit ang mga halimaw na yan. Pumayag din si Dolpo na umuwi matapos itong kausapin ni Isabel. Kahit paano ay napahanga sa dalaga si Crisanto. Hindi niya akalain na sa ganung pagkakataon ay maaasahan pala ang dalaga. Pagkauwi nila ay agad na inayos ang burol ni Dina. Hindi pa rin makausap ng matino si Dolpo, pero kahit papano ay kumalma na ito. Kailangan nating mahanap ang mga ibon na yon. Kung aswang man sila, ay dapat na silang mapuksa bago pa nila tayo ubusing lahat. Tingin niyo po, tay, mga aswang nga kaya yung mga dayo sa ilaga? Sino pa ba dapat paghinalaan kundi sila lang? Hindi nga natin namalayan ang pagdating nila. Bigla na lang sila nagsulputan dyan. Pero hindi naman pwedeng basta-bastang mambintang na walang ebidensya. Magmamanman po ako mamayang gabi malapit sa kanila. Baka sakaling may masagap po akong ebidensya na sila ang mga aswang na sumalakay sa atin. Teka, Isabel. Hindi ba delikado ang gagawin mo? Gabi ka pa talaga magmamanman doon? Ano bang pakialam mo? Kita mo na tong babaeng to. Ako na nga itong concern sa'yo eh. Ganyan ka pa? Oo, tama na yan, tama na. Kaya na naman kayong dalawa eh. Mag-aaway na naman kayo eh. Ay, naku, pambira talaga ang mga batang ito. Pero may punto naman ang anak ko, Isabel. Delikadong magmanman doon. Paano kung sila nga mga aswang? Eh di napatay ka nila. Wala naman po kasing ibang paraan para malaman po kung sino mga aswang. Tsaka, mag-iingat naman po ako. O sige, ganito na lang. Sasamahan na lang kita. Nako, wag na. Baka ikaw pa maging dahilan ng pagkahuli ko kapag sumama ka. Ay nako, hindi ba pwedeng kausapin mo ako ng maayos, Sabel? Hindi yung palagi ka na lang nakasuplada sa akin. Palagi ka na lang nakaangil. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Sabel, huy! Ano naman bang ginawa ko, Sabel? Anak ng mga babae talaga. Ang hirap ispilingin. Pagsapit ng gabi,
ay minatyagan ni Crisanto si Isabel. Iniisip niya na hindi kayang gawin ng babae ang sinabi nito, pero nag-alala pa rin siya na baka tumuloy pa rin ito sa pinaplanong pagmamanman sa lugar ng mga dayo. 10:00 ng gabi nang makita niyang umalis ito sa burol ni Dina. Palihim na sinundan ni Crisanto si Isabel hanggang sa makauwi ito. Akala ng binata ay matutulog na ang dalaga, pero nagulat na lang siya nang muli itong lumabas. Nakasuot na ng itim na pantalon at t-shirt. Nakatago ang mahabang buhok sa suot na sombrero, tapos may nakasabit pang itak sa bewang nito. Naglakad si Isabel papunta sa kakawyan, kaya napakamot na lang sa ulo ang binata. Anak ng teteng, napakatigas talaga ng ulo ng babaeng to. Saan kaya kumukuha ng tapang to? Palihim niyang muling sinundan si Isabel. May dala itong flashlight, habang si Crisanto ay pilit inaaninag ang daan sa tulong ng mapusyaw na liwanag ng buwan. Pagkatapos ng mahaba-habang lakaran, ay nakarating sila sa hilagang bahagi ng isla. Nagtago si Isabel sa malalagong damo habang nakasilip sa kuta ng mga dayo. Si Crisanto naman ay nagtago sa likod ng malalaking puno habang nakatanaw sa dalaga. Nakita nila ang pagtitipon ng mga tao sa labas. Nagdarasal sila sa lengguaheng hindi maintindihan. Dahan-dahan namang lumapit si Crisanto sa likod ni Isabel habang nakatitig sa mga taong nagtitipon. Ilang saglit lang ay nagpalit anyong uwak ang mga ito. Akmang sisigaw si Isabel, pero mabilis na natakpan ni Crisanto ang bibig ng dalaga. Isabel, tahimik ka! Ako to, si Crisanto! Huwag ka sisigaw! Maririnig nila tayo! Ano ba? Ano bang ginagawa mo dito? Sinundan ka! Halika na! Kailangan malaman ng mga kababaryo natin na sila nga ang mga aswang. Maingat pero nagmamadaling naglakad ang dalawa pabalik sa mga kabahayan. Nang magliparan ang mga ibon, ay mabilis silang dumapa sa lupa para hindi sila mapansin ng mga ito. Nang wala na ang mga ibong uwak, ay doon lang sila muling tumayo. Diyos ko po, Crisanto! Papunta sila sa mga kabayan! Halika na! Magmadali na tayo! Hawak kamay na tumakbo ang dalawa hanggang sa makarating sila sa mga kabayan. Nagkakagulo ang mga tao dahil sa mga nagliliparang uwak sa paligid. Lalo na sa burol ni Dina. Nagpulasan ang mga tao at pumasok sa kanya-kanyang mga bahay. Ang natira na lang sa burol ay si Dolpo at ang mga magulang ni Dina. Natigilan naman sila Crisanto at Isabel sa hindi kalayuan at parehong nakatanaw sa mga ibon. Mula doon ay rinig nila ang pagsigaw ni Dolpo. Mga walang hiya! Papatayin ko kayong lahat! Uubusin ko kayo! Dolfo, pumasok ka na sa loob ng bahay! Huwag kang lalabas! Mapapahamak ka! Nakasilip lang si Mang Tiburcio sa bintana ng bahay nila. Hindi naman nagpapigil si Dolfo at lumabas pa rin ito. Wala nang nagawa si Mang Tiburcio kundi panoorin mula sa bintana ang ginagawa ni Dolfo. Hindi na nga napigilan pa si Dolfo ng mga magulang nito, lalo na nang damputin nito ang terador at mabilis na lumabas ng bahay. Pumulot ito ng bato at inasinta ang isang uwak. Tinamaan naman ang ibon at bumagsak sa lupa. Ngunit ang nakagigimbal pa doon ay nagpalit anyong halimaw ang ibon nang lumapag ito sa lupa. Napuno ng takot ang mga tao, lalo na nang magsipaglapag na rin ang ibang mga ibon sa anyong halimaw. Sige! Dakpin ang lalaking yan! Kunin ang lahat ng mga taong makukuha ninyo! Nagsimulang maging bayulente ang mga aswang. Lahat ng kubo ay winasak ng mga ito para mapalabas ang mga tao.
na puno ng iyakan at sigawan ang islang yon. Sina Crisanto at Sabel naman ay mabilis na nagtago habang kuyom ang kamaong nakamasid sa nangyayari sa mga kaisla. Bitiwan niyo ako, mga hayop kayo! Mga demonyo kayo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa asawa ko! Matapang ka, lalaki. Wala ka nang laban. Napakayabang mo pa rin. Paano mo kami mapapaslang kung biyag ka na namin? Hindi ko man kayo mapatay ngayon. Pero darating din ang karma yun, tandaan niyo yan! Mga hayop! Mga halimaw! Hindi mangyayari yan. Dahil simula sa araw na ito, ako na ang magiging pinuno sa islang ito. At kayong lahat, magiging pagkain na lang namin kayo. Maawa kayo sa mga tao rito. Wala kaming kasalanan sa inyo. Nananahimik ang isla namin, kaya pakiusap. Umalis na kayo dito. Sa tingin mo ba, ay aalis pa kami dito, hatanda? Payapa ang islang ito at bihira ang nagagawin dito. Ligtas ang aming kulto dito, kaya dito kami magsisimula ng bagong buhay. Habang nagkakagulo ang lahat, isang aswang ang nagsabing mabubusog sila sa gabing yun dahil marami silang pwedeng kainin, mga bata at babae. Subalit hindi sumang-ayon doon ang kanilang pinuno. Huwag! Hindi natin sila dapat ubusin ngayong gabi para may pagkain pang matitira sa mga susunod na araw. Unahin ang mga walang pakinabang. Unahin ang matatanda. Humalakhak ang mga aswang bago nagkanya-kanya sa pagdampot ng mga matatanda. Unang kinuha si Aling Juana na ina ni Sabel. Nagpumiglas ang matandang babae pero malalakas ang aswang na may hawak sa kanya. Kitang-kita naman ni Sabel ang takot at pagmamakaawa ng kanyang ina. Hindi na kinaya ng babae ang nakikita kaya tumayo siya sa pinagkukublihan. Sabel, saan ka pupunta? Papatayin nila ang nanay ko! Papatayin ka din nila kapag nagpakita ka! Anong gusto mong gawin ko? Tumunganga na lang habang pinapatay ang nanay ko? Kung naduduwag ka, magtago ka na lang dito, pero pabayaan mo akong makalis! Mabilis na nakatakbo si Sabel palapit sa kanyang ina. Wala nang nagawa pa si Crisanto kung hindi ang magtago habang nagdarasal na sana ay walang mangyari sa mga mahal niya sa buhay. Mga hayop kayo! Bitiwan niyo ang nanay ko! Hulihin ang babaeng yan! Tignan nyo kung may kasama pa siya! Mabilis na kumilos si Crisanto at tumakbo siya papasok sa madilim na bahagi ng kakawyan. Hindi siya tumigil sa pagtakbo hanggang sa narinig niya ang malakas na sigaw ng aswang. Nakita na siya ng mga ito na tumatakas. Hanapin ninyo! Hindi rin naman makakaalis sa isla at taong yon! Nagpatuloy siya at hindi tumigil hanggang sa makarating sa kabilang bahagi ng isla. Nakita niya ang pampang. Walang tao. Wala na rin siyang ibang matatakbuhan. Lalo at alam niyang nakasunod sa kanya ang mga aswang sa kakawyan. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang mga kalaban. Unti-unti siyang napaatras hanggang sa ang tubig ay naramdaman na niya sa kanyang mga paa. Mariing napapikit si Crisanto nang maalala ang kanyang ama. Matanda na rin ito at tiyak na isa ito sa mga papaslangin. Nilingon niya ang mga humahabol sa kanya. Nasaan yung halimaw na ang mga ito at naglalakad palapit sa kanyang kinaroroonan. Itay, patawarin mo ko. Kung mahuhuli nila ako, katapusan na natin lahat. Bago pa makalapit ang mga aswang, ay tumakbo na si Crisanto papunta sa dagat. Alam niyang walang kasiguraduhan ang gagawin niya, pero kailangan niyang subukang tumakas. Kung lahat sila ay madadakip, wala nang iba pang makakatulong sa isla nila. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Kailangan kong makatakas sa mga aswang na to upang makahingi ako ng tulong. Pinilit niyang lumangoy
at kalabanin ang alon ng dagat. Walang kasiguraduhan ang paglangoy niya at ang tanging kinakapitan niya ay ang pag-asang magmilagro para mabuhay siya at makatawid sa malawak na dagat. Sumuko ang mga aswang sa paghabol sa kanya. Bumalik na ang mga ito sa mismong baryo. Samantala, ilang oras ding nagpalutang-lutang sa dagat si Crisanto. Napapagod na siya sa paglangoy at sigurado din naman na walang tulong na darating para sa kanya. Nagdasal siya sa kanyang isip na sana ay magkaroon ng himala at makaligtas siya sa tiyak na kapahamakan. Pinilit niyang ilaban ang kanyang buhay laban sa lamig at sa banta ng pagkalunod. Gusto niyang makaligtas para mabalikan niya ang kanyang mga kaisla. Ngunit bigla siyang napulikat. Napadaing siya sa sakit hanggang sa unti-unting lumubog. Pinilit niyang umahon pero hindi niya na nakayanan pa ang lakas ng alon. Marami na siyang nainom na tubig. Buong akala niya ay katapusan niya na. Pero bago siya nawalan ng malay, ay naramdaman niyang may biglang pumulupot na mga kamay sa kanyang braso. Hindi niya na nakita kung sino ang humawak sa kanya dahil tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nang bumalik ang ulirat ni Crisanto, ay nasa isang madilim na kuweba na siya at nakahiga sa malaking tipak ng bato. Nananakit ang buo niyang katawan pero pinilit niyang makabangon. Nagulat pa siya nang may marinig na malamyos na tinig. Kumusta na ang iyong pakiramdam, Crisanto? Ha? Sino ka? Nasaan ka? Narito ako sa tubig. Huwag kang mag-alala. Isa akong kaibigan. Isang magandang babae ang nasilayan ni Crisanto na nakalublob sa tubig. Tanging ulo lang nito ang nakalitaw kaya hindi niya makita ang buong katawan ng babae. Nakakapag-adjust na din ang mga mata niya sa dilim. At kahit paano ay may sumisilip na ring liwanag mula sa bukana ng kuweba. Sino ka? Nasaan lugar tayo? Narito ka sa lugar ko. Nalunod ka sa dagat. Kaya dinala kita dito. Isang araw kang walang malay. Teka, naaalala ko na. Tumakas ako mula sa mga aswang na gustong sumakop sa isla. Pinulikat ng pa ako, kaya nalunod ako. Salamat sa tulong mo ha, kaibigan. Ang ginawa kong pagsagip sa buhay mo ay pasasalamat ko din sa pagsagip mo sa amin. Ano? Pagsagip sa inyo? Wala akong natatandaan na may iniligtas akong magandang babae. Ikaw ang pumigil sa mga mangingisda noon sa pagpapasabog ng dinamita sa dagat. Dahil sa iyong katapangan, napigilan sila na iligtas mo muntikang pagkasira ng aming tahanan. Teka, sino ka ba talaga? Hindi ko kasi maintindihan ang mga sinasabi mo. Anong tahanan ng muntik masira? Ang dagat? Ibig sabihin, nakatira ka sa dagat? Lumangoy palapit ang babae at gumapang patungo sa kinatatayuan ni Crisanto. Napaatras ang binata nang makita ang kabuuang katawan ng babae. May buntot ito ng isang isda. Isa kang sirena? Huwag kang matakot, Crisanto. Tulad ng sinabi ko, hindi ako kaaway. Matagal na kitang minamatyagan, kaya alam kong mabuti ang iyong kalooban. Diyos ko po, huwag ka lalapit sa akin. Huwag ka lalapit sa akin. Bakit ka natatakot, Crisanto? Ako ang siyang nagligtas sa buhay mo. Kung gusto kitang saktan, dapat ay pinabayaan na kitang malunod at mamatay. Pero, ano kasi? Hindi kami masama, Crisanto. Mali ang pagkakaunawa niya sa amin.
Mga tao masasama at makasarili. Sinisira nila ang dagat. Kung may nasasaktan man kaming tao, yun ay dahil kailangan naming iligtas ang aming sarili, pati na rin ang aming tahanan. Patawad. Iba ka sa kanila kay Santo. Alam kong mabuti ang puso mo. Alam ko rin ang kinakaharap mong problema. Naalala bigla ni Crisanto ang kalagayan ng kanilang isla at ang misyon niya kung bakit nilangoy niya ang dagat. Kailangan ko pala makahingi ng tulong. Kung isa kang ang kaibigan, tulungan mo kung makarating sa pantalan. Sige na. Sa pantalan? Bakit? Kanino ka hihingi ng tulong doon? Sigurado ka bang matutulungan ka nila? Natigilan si Crisanto sa sinabing yun ng Serena dahil masyadong malayo ang munisipyo sa kanila. Kailangan pa niyang bumiyahe para makarating sa istasyon ng pulisya. Mahihirapan pa siyang ipaliwanag sa mga pulis ang nangyayari sa kanilang isla. Baka hindi sila maniwala na aswang ang sumalakay sa kanila. Pero alam niyang yun lang ang tanging paraan para mailigtas niya ang kanyang mga kaisla. Kailangan ko subukan. Dahil kung di ko gagawin yun, mamamatay ang lahat ng tao sa isla namin. Nakatakas ka na, Crisanto. Bakit babalik ka pa sa isla niyo? Tumakas ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para din sa kanila. Kailangan ko silang balikan at tulungan. Napatunayan kong muli na busilak ang puso mo, Crisanto. Hindi ka makasarili. Dahil dyan ay tutulungan kita para mailigtas mo ang iyong mga mahal sa buhay. Hinubad ng Serena ang suot nitong kwintas bago yun ipakita sa kanya. Ang kwintas na yun ay may palawit na kakulay ng tubig, ngunit kapag nasisinagan ng ilaw ng buwan, ito ay nagiging kasing puti ng perlas. Ito ang mutyat ng mga Serena. Ipapahiram ko ito sa iyo para malabanan mo ang mga aswang na sumakop sa inyong isla. Iba yung lakas ng pangangatawan, liksi ng pagkilos, at tagabulag ang taglay nitong kapangyarihan. Ano ka mo? Mutya ng Serena? Totoo ba yan? Nakikita mo naman ng aking anyo, hindi ba? Ako ang patunay na totoo ang Serena, pati na rin ang aming mutya. Hindi yun. Ang ibig ko sabihin sigurado ka bang ipagkakatiwala mo ang mutya sa akin? Bilang tugon ay iniabot ng Serena ang mutya kay Crisanto. Hindi naman makapaniwala ang binatang si Crisanto nang kunin niya ang mutya mula sa kamay ng Serena. Halika, Crisanto. Ipikit mo ang iyong mga mata dahil ipapasa ko sa iyo ang kaalaman kung paano gagamitin ang mutya ng Serena. Ipinikit ni Crisanto ang kanyang mga mata. Tila ba may kung anong init siyang nararamdaman sa palad niya nang may hawak sa mutya. Gumapang ang kakaibang init na yun sa buo niyang katawan at para siyang nalulunod sa kung anong enerhiyang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi niya kinaya ang malakas na enerhiyang yon, kaya nawalan siya ng malay. At nang muli siyang magkaroon ng ulirat, nakadapa na siya sa buwanginan. Nasilaw pa siya sa liwanag ng araw, kaya mariin siyang napapikit bago marang bumangon. Dahan-dahan niyang muling minulat ang kanyang mga mata. Doon lang niya napagtanto na naroroon na siya sa kanilang isla. Naglakad siya sa may kakawyan upang makapagkubli at doon ay may nakita siya. Sa hindi kalayuan ay natanaw niya si Dolpo, tila nagmamanman sa paligid. Laking tuwa naman ni Crisanto dahil buhay pa pala ang kanyang matalik na kaibigan. Dolpo! Dolpo! Tatakbo na sana siya
para lapitan ang kaibigan nang matigilan siya. Paano ay nilapitan ito ng isang lalaki na hindi niya kilala. Nag-usap ang dalawa na para bang magkakilala. Kapwa nila narinig ang boses niya. Kaya naman, agad na ipinahanap ng aswang kung kanino at saan galing ang boses na tumawag kay Dolpo. Hayop ka! Hayop ka, Dolpo! Kumampi ka na sa mga aswang! Hayop ka! Traidor! Kagad siyang naghanap ng mapagtatanungan pero wala siyang makita. Tiyak na maski magtago siya sa likod ng mga puno ng oras na yon, ay tiyak na mahahanap siya. Kulang na siya sa oras hanggang sa isang aswang ang lumapit sa kanya. Pero dinaanan lang siya nito. Parang hindi man lang siya nakita. Ilang aswang pa ang dumaan pero hindi pa rin siya inaatake ng mga ito. Samantala ay ramdam niya ang mutyang ibinigay sa kanya ng Serena. Nang mapagtantong may tagabulag ang kapangyarihan ng Serena, minabuti na muna niyang magmatsyag sa paligid. Inabot na siya ng gabi. Nagpaikot-ikot siya sa mga kabayan. Nalungkot siya nang malamang tuluyan na ngang nasakop ng mga aswang ang kanilang isla. Ang mga tao ay ikinulong na parang mga hayop, habang ang ilan sa mga taga-isla ay malaya. Yun ang ipinagtataka ni Crisanto. Nang makita niyang lumapit si Dolpo kay Isabel, ay lumapit din siya. Taglay ang tagabulag. Isabel, umanib ka na sa amin para hindi ka na nahihirapan. Kahit kailan, hindi ako magiging duwag na katulad mo, Dolpo. Ipinagpalit mong iyong kaluluwa sa mga aswang para mabuhay ka. Nakalimutan mo na ba na sila ang pumatay sa iyong mag-ina? Hindi ko nakakalimutan yan, Isabel. Pero sa pagkakataong to, kailangan kong pumili kung buhay at kamatayan. Natural na pipiliin ko mabuhay. Kaya kung ako sa'yo, pumayag ka ng maging aswang. Hindi natin alam. Baka isa sa mga araw na to, ikaw na ang susunod na maging pagkain. Mabuti nang mamatay nang may dangal kaysa maging katulad mong hangal. Umalis ka dito kung wala ka rin namang matinong sasabihin. Layas! Gusto lang naman kitang iligtas eh. Huwag mo na akong kumbinsihin dahil hindi ako aanib sa inyong mga animal kayo. Dolfo, sana hindi ka isumpa ng asawa at anak mo. Hayop ka. Masahol ka pa sa kanila. Hindi nakinig si Dolpo kay Isabel. Mabilis na lumayo ito kay Isabel. Ngunit sa sandaling umalis ito at nakatalikod na sa dalaga, kitang-kita ni Crisanto na tumulo ang luha sa mga mata ng kaibigan. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa tinabihan ito ng isang lalaki. Sabay silang naglakad palapit sa kanya. Sandali lang, Dolpo. May kakaiba sa lugar na to. Ramdam ko malakas na enerhiya sa paligid. Ha? Anong ibig mo sabihin? Mukhang may nakapasok na antingero. Kailangan itong malaman ni Amang Segundo. Teka, sandali lang. Sigurado ka ba? Wala naman ako nararamdaman ah. Dahil bagong yagaw ka pa lang, hindi ka pa naturuan ni Amang Segundo ng lihim na aral. Ano ka mo? Lihim na aral? Yung ba yung mga ritual na ginagawa nyo? Mamaya na maraming tanong. Puntahan na natin si Amang Segundo. Umalis na ang dalawa. Samantala, gusto pa sanang itakas ni Crisanto si Isabel, pero nauubos na din ang oras niya. May kung anong boses siyang naririnig na nagsasabing nawawala na ang bisa nito. Kaya naman, agad siyang nagdesisyon na lumayo na muna doon, pansamantala. Mabilis siyang tumakbo palayo at nagtago sa malalaking tipak ng bato, malapit sa dagat. Hindi naman makalapit ang mga aswang doon dahil takot sila sa tubig alat. Nang makapagpahinga, ay pumuslit naman siya sa kubong tinitirahan nila dati na ngayon
ay aswang na ang nakatira. Kinuha niya ang kanyang itak at mabilis na pumunta sa kakawyan. Nagputol siya ng mga sanga ng kahoy at pinatulis niya ang dulo para maging sibat. Inunti-unti niya ang paggawa ng sibat. Pagkatapos ay dinala ito sa kakawyan na malapit sa mga bahay. Tinabunan niya ng mga tuyong dahon para hindi makita ng mga aswang. Maingat ang bawat pagkilos niya dahil kailangan niyang magdobli ingat, lalo na't nararamdaman ng mga aswang ang presensya niya. Nagmasid-masid din siya sa paligid para mapag-aralan ang kilos ng mga aswang. Hindi lang siya lumalapit sa pinuno ng mga ito dahil alam niyang ito ang pinakamalakas sa lahat. Nang sumunod na araw ay pinuntahan niya ang kubong kinaroroonan ni Isabel para makausap ang dalaga. Isabel! Isabel! Crisanto? Diyos ko, Crisanto! Ikaw nga! Akala ko iniwan mo na kami. Iniligtas ko lang ang sarili ko. Pero ito na ako ngayon. Nakabalik na ako. Pero narinig ko mga aswang. Ang sabi nila, nilangoy mo daw ang dagat. Paano ka nakaligtas? May awa pa rin ng Diyos sa atin, Isabel. Hinayaan niya ako mabuhay. Buti bumalik ka pa, Crisanto. Pinatay nila ang tatay. Ano? Hindi. Pero, patawad. Hindi ko sila nailigtas. Hindi ko kaya. Mga hayop sila. Mga hayop sila. Kung hindi ka na sana umalis nun, sana natulungan mo ko. Pero Isabel, kailangan kong umalis nun. Dahil lang nasa isip ko nun ay ang humingi ng tulong. May nahanap ka ba? Nasaan sila? Nasaan ang tutulong sa atin? Wala. Pero bumalik ako ng mas malakas. Pero kailangan ko ang tulong mo. Ililigtas natin ang isla. Pero bago yun, gusto kong kausapin mo si Dolfo. Si Dolfo? Ang walang yun. Traidor ang kaibigan mo na yun. Kumampi sa mga kaaway. Kapalit ang buhay niya. Hindi traidor ang kaibigan ko, Isabel. Hindi niya gagawin yun. Pero ginawa na nga niya. Malakas ang kutob ko na may pinaplano yun, Isabel. Hindi siya basta-basta kakampi sa kaaway. Maniwala ka sa akin. Hindi. Ayoko makipag-usap sa hayop na traidor na yun. Hindi yan ang gusto kong marinig. Ang gusto kong malaman ay kung paano mo kami matutulungan. Ano magagawa mo para iligtas ang isla? May tatakas mo ba kaming lahat? Walang paraan para makatakas tayong lahat sa isla. Dahil sinira nila ang lahat ng mga bangka. Ang magagawa lang natin ay labanan sila. Ano? Labanan? Nagpapatawa ka ba? Ano ang laban natin sa mga aswang? Kapwa natigilan ang dalawa nang may marinig silang yabag na paparating. Agad na pumuesto si Crisanto sa gilid ng pinto. Kaya nang bumukas ito, ay hindi siya nakita ng lalaking pumasok. Sino kausap mo rito? Bakit? May nakikita ka bang tao dito? Nakausap ko? Amat, pilosopo kang babae ka. Magpakasaya ka na ngayon. Dahil mamayang gabi, katapusan mo na. Hindi ako natatakot sa inyo. Patayin niyo man ako. Hindi ko isusuko ang kaluluwa ko sa sinasamba niyong demonyo. Hehehe, tignan na lang natin mamaya. Ang tapang mo. Paalis na sana ang aswang nang matigilan ito. Suminghot-singot ito sa paligid at para bang nakikiramdam. Sisilip sana ito sa likod ng pinto pero mabilis na humarang si Isabel. Ano ba yun, ha? Bakit hindi ka pa umalis dito? Sino ang tinatago mo dito, ha, babae? Paano naman ako makapagtatago dito ng tao? Kinukulong niyo ako. Huwag kang sinungaling. Ramdam ko ang presensya ng antingero. Ilabas mo na siya.
Wala nga akong tinatago. Kung ganon, hayaan mo kung masilip ang likod ng pinto. Ang kulit mo ah. Sinabi nang umalis ka dito eh. Matapang na sinugod ni Isabel ang aswang na nasa anyong tao pa. Ipinagtabuyan niya ito palabas sa kubo, pero mas malakas ang aswang. Isang tabig lang nito kay Isabel ay tumilapon na sa sulok ang dalaga. Nagawang silipin ng aswang ang likod ng pinto, kaya mariing napapikit si Isabel dahil sa pag-aakalang mahuhuli na ng aswang si Crisanto. Mabuti na lang at nagkaroon ulit siya ng tagabulag sa tulong ng kanyang mutya. Walang nakita ang aswang sa likod ng pinto, kaya naman nagtaka ito. Anak nang, kaninong malakas na enerhiya ang nararamdaman ko? Hindi kaya ikaw yon, babae? Isa ka bang antingera? Magsalita ka! Kung antingera ako, matagal na kitang pinatay. Kung ganon, sabihin mo sa akin kung sino siya. Aba malay ko. Nakakulong ako dito. Tapos ako ang tatanungin mo. Talagang matalas ang dila mo, babae ka! Sasakali na sana ng aswang si Isabel, pero agad itong sinugod ni Crisanto. Inilabas niya ang itak na nakuha niya sa kubo nila, at yun ang ginamit na pansaksak sa aswang. Napatakip naman sa bibig si Isabel nang makita niyang dumugo ang parting dibdib ng aswang, at saglit lang ay binawian na ito ng buhay. Hindi rin kasi nakikita ni Isabel si Crisanto. Isabel, naniniwala ka na ba sa akin na kaya ko kayong tulungan? Crisanto? Crisanto, nasan ka? Taglay kong tagabulag na nakuha ko sa mutya na Serena. Presensya ng mutya ang nararamdaman ng mga aswang. Pero, papanong... Tsaka na ako magpapaliwanag, Isabel. Kailangan ko ang tulong mo. Kapag tinipon kayo mamaya para pakainin, bulungan mo ang ibang mga kalalakihan. Sabihin mong may mga sibat akong ginawa at itinago malapit sa kakauyan. Tinabunan ko ang mga to ng mga tuyong dahon. Magagamit ninyong panlaban yun sa mga aswang. Basta, itarak nyo direkta sa dibdib nila. Sige. Pero paano? Anong gagawin natin? Paano namin yun makukuha? Makinig kang mabuti. Gagawa ako ng gulo. At kapag nagkagulo ang mga aswang, ayun na ang hudyat para magsitakbo kayo at kunin ang mga armas. Ang importante ay hindi malaman ng mga aswang ang binabalak natin. Sige, Crisanto. Ako nang bahalang magsabi sa iba. Pero, paano ang bangkay na yan? Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala dyan. Binuhat ni Crisanto ang bangkay ng aswang. Hindi ito naabo dahil anyong tao ito nang mapaslang niya. Iilan lang ang mga aswang nagising para magbantay. Karamihan sa kanila ay tulog sa araw, kaya naman hindi nahirapan si Crisanto na ilabas sa kubo ang bangkay. Dinala niya ito sa harap ng kubong tinitirhan ni Segundo. Matapos yun, ay bumalik na siya sa dagat para planuhin ang gagawing paglusob mamayang gabi. Magdadagdag pa siya ng mga sibat para mas maraming magamit ang mga kalalakian kapag nagsimula na ang pakikipaglaban nila sa mga aswang. Habang naglalakad, ay nakita niya ang ibang mga aswang na nagbabantay sa paligid. Hindi kasama ang kaibigan niyang si Dolpo sa nakatokang magbantay doon ng araw na yun. May mga inaatasan kasi ang pinunong si Segundo para magbantay sa dating daungan ng mga bangka para makita kung may darating o aalis. Wala na din naman ang mga bangkang pangisda doon dahil sinira na ito ng mga aswang. Agad na naalala ni Crisanto ang kanyang ama, pati na ang mga kababayan niyang pinatay ng mga ito. Nakaramdam siya ng matinding galit. Mga hayop kayo! Magbabayad kayong lahat! Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa amin! Hinugot niya ang itak na nakasukbit sa bewang niya
bago marahang nilapitan ang isang aswang. Agad niya itong sinaksak sa bandang dibdib. Hindi man lang namalayan ng mga kasama nito ang ginawa niyang pagpatay. 5 aswang ang naroon, kaya kailangan niyang magdahan-dahan para hindi siya mapansin ng mga ito. Isang aswang pa ang nakahiwalay sa mga kasama, kaya iyon ang pinuntirya niya. Agad niya itong sinaksak sa bandang dibdib din na agad nitong ikinamatay. 3 aswang na lamang ang natitira at nagkukumpulan ang mga ito. Hindi naman siya nakikita, kaya marahan siyang lumapit sa kinatatayuan ng mga ito. Nang makalapit siya, ay naalerto ang mga aswang. Parang nararamdaman ng mga ito ang presensya niya. Sinugod ni Crisanto ang isang aswang na akmang tatakas. Tinaga niya ito na tinamaan naman sa balikat. Lalong nataranta ang 2 pang aswang na kasama nito. Lalo na nang mapadapa sa lupa ang nataga niya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at agad na sinalakay ang isa pa. Tinaga niya ang leeg nito. Tumalsik ang ulo nito papunta sa isa pang aswang. Nanlaki sa takot ang mga mata nito bago tumakbo palayo habang sumisigaw. Hayop ka! Tatakas ka pa! Wala ka ng kawala! Papatayin kita! Maliksing kumilos si Crisanto dahil na rin sa tulong ng mutya ng Serena. Nahabol niya ang tumatakas na aswang at agad na tinaga sa likod. Humiyaw sa sakit ang aswang, pero hindi niya na ito hinayaang makatakbo pa. Sinaksak niya kagad ito sa dibdib na agad nitong ikinamatay. Binalikan naman niya ang isa pang aswang na nataga niya sa balikat. Gumagapang ito sa lupa dahil hindi na nito maigalaw ang isang braso. Tinapakan naman ito ni Crisanto sa likod, kaya napadaing ito sa sakit. Sino kang lapastagan ka? Magpakita ka sa akin. Kung talagang matapang ka, magpakita ka. Kayo ang mga lapastangan. Mga demonyo kayo. Hindi nyo lang inangkin ang isnang ito. Ginawa nyo pang masahol sa baboy ang mga nakatira dito. Mga demonyo kayo! Humanda ka kay Amang Segundo. Hindi ka niya bubuhayin. Ang ama nyo ang humanda sa akin. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa islang ito at sa mga tao dito. Hindi mo siya kaya. Papatayin ka rin niya. Ah, ganon. Sayang. Dahil mauuna ka, hindi mo na makikita kung paano ko papaslangin ang minamahal mong Amang Segundo. Tinagpas ni Crisanto ang ulo ng aswang. Nagtalsikan pa ang mga dugo nito sa kanya. Paalis na siya nang marinig niya ang mga nagkakagulong aswang. Narinig ng mga ito ang pagtawag kanina ng aswang na napaslang niya. Mabilis namang tumakbo si Crisanto papunta sa lugar na kanyang pinagtataguan. Sa lugar kung hindi siya kayang puntahan ng mga kalaban. Subalit nakita siya ng ilang aswang at itinuro siya kagad sa pinuno nila. Hindi maintindihan ni Crisanto kung paano siya nakita, gayong hindi pa oras na mawalan ng bisa ang kanyang tagabulag. Hulihin ninyo at iharap sa akin ang buhay. Ako ang magpaparusa sa kanya. Napagtanto ni Crisanto na iba-iba ang kakayahan ng mga aswang. Ang iba ay nakararamdam lang dahil mas mababaw pa lang ang kaalaman nila sa lihim na aral, habang ang iba naman ay mas biyasa na at may kakayahan ng makakita kahit sa mga nagkukubling kalaban, kahit pa sa mga may tagabulag na kagaya niya. Mas binilisan ni Crisanto ang pagtakbo nang habulin siya ng mga aswang. Hindi pa naman sila makapagpalit ng anyo dahil maliwanag pa ang paligid. Nang makarating sa dagat, ay agad siyang nagtago sa malalaking tipak ng bato. Dahil doon, ay hindi na siya nasundan pa ng mga aswang. Nakatayo lang ang mga ito, malayo sa baybayin,
pero nakatanaw sa kinaroroonan niya. Alam niyang takot ang mga ito sa tubig alat. Akala mo ba makakatapak ka pa sa isla nito? Hanggang diyan ka na lang, lapastarang lalaki! Maghintay kayo dyan! Wala akong pakialam na mamuti ang mga mata nyo sa kakahintay sa akin! Nagbantay nga ang mga aswang upang hindi siya muling makapasok sa isla. Samantala, pagsapit ng takip silim, ay umalis na si Amang Segundo na pinuno ng mga aswang. Natira na lamang ang iba pang mga aswang para magbantay sa kanya. Mga siraulo! Magbantay kayo hanggat gusto nyo! Taglay niya ang mutya ng sirena, kaya naman may kakayahan siyang lumangoy at pumailalim sa tubig ng matagal. Naghanap siya ng ibang madadaanan upang muling makapasok sa isla. Nang makahanap, ay agad na siyang umahon at naglakad papasok sa kakawyan. Subalit may nakakita ulit sa kanya. Anak nang, nalintikan na! May bantay din pala dito! Inihanda niya ang sarili niya sa pagsugod ng mga aswang. 3 aswang ang nandoon at agad na pumalibot sa kanya. Sumugod ang isa at hinawakan siya sa balikat. Agad naman itong napasok, kaya napaatras. O ano? Lumapit pa kayo! Akala ko ba kaya niyo ko? Ano? Lapit pa! Lapit! Napaatras ang mga ito habang patuloy sa pag-angil. Kung ayaw niyo lumapit, sige, ako na lang ang lalapit sa inyo! Mabilis na tumalikod ang mga aswang at akmang tatakbo sana nang umabante siya. Subalit dahil sa taglay niyang bilis ay agad niyang nilapitan ng mga ito at gamit ang kanyang itak, tinaga niya ang isa. Ngunit maliksing nakaiwas ito sa pag-atake niya. Pinagtawanan pa siya ng mga aswang. Pinakalma niya ang sarili. Maya-maya pa ay tila bumubulong na sa kanya ang mga alon. Narinig niya ang tinig ng sirena. Malayo yun, pero naiintindihan niya. Itinuro nito ang orasyon na dapat niyang sambitin. Mabilis siyang kumilos. Ang kanyang liksi ay katulad ng sakidlat. Sa gulat ng mga aswang, isa ang nagsabi na kailangang tawagin na nila ang kanilang mga kasama. Hindi ako papayag na makaalis pa kayo. Ano kayo, mga hilo? Mga hayop kayo. Para to sa tatay ko! Dumaing sa sakit ang unang aswang na kanyang nasaksak. Ito pa! Para sa lahat ng mga pinatay nyo! Muli ay sinaksak niya ito hanggang sa mamatay. Papatakas na ang 2 aswang, pero mabilis niyang nahabol ang isa pa. Nagmamakaawa ito ng gusto sa kanya na wag papatayin. Nagmakaawa din ang mga pinatay nyo. Pero nakinig ba kayo, ha? Nakinig ba kayo? Papatayin ko kayong lahat. Hindi kayo dapat kaawaan! Mabilis ang bawat galaw ni Crisanto. Napatay niya ang 2 aswang, habang ang isa na mas malakas at may kakayahang makakita sa kanya ay mabilis na nakatakbo at nakalayo para magtawag sana ng mga kasama. Hinabol niya ito at agad namang naabutan. Ang lalaki ay biglang nagbago ng anyo at inihanda ang sarili sa malakas na pag-alulong, pero mabilis na dinamba ito ni Crisanto. Nagpambuno silang 2 hanggang natumba at nagpagulong-gulong sa lupa. Unang nakatayo si Crisanto, kaya pagtayo ng aswang ay tinaga niya ito sa likod. Isang mahaba at malalim na hiwa ang tinamo ng aswang. Dahil sagrado ng orasyon at nababad sa tubig alat ang itak, ay agad na umusok ang sugat ng aswang hanggang sa magliyab ang katawan nito at tuluyang tupukin ng apoy. Aalis na sana si Crisanto, pero nagsidatingan ang mga aswang na kanina ay nagbabantay sa kanya sa pangpang. Pinalibutan siya ng mga ito
kaya umusal siya ng proteksyon bago sinugod ang isang aswang. Natutuyo na ang katawan niya, kaya wala na ang tubig alat na pumuprotekta sa kanya. Galit na galit ang mga aswang sa kanya. Minumura at sinusumpa na siya ng isa. Ang dami mong sinasabi, hayop ka! Tapusin na natin to! Sumugod si Crisanto habang iwinawasiwas ang itak. Malakas ang puwersang inilalabas niya, kaya hindi makalapit ang mga aswang. Kayang-kaya niyang sabayan ang liksi ng pagkilos nila. Nagpalit ng anyong halimaw ang mga ito. Sumugod ang mga ito sa kanya, pero bago pa siya makalmot ay tinamaan na ng talim ng kanyang itak ang isa sa mga ito. Lumalabas lang ang tapang nyo dahil marami kayo. 5 laban sa isa. Hindi kaya ako lugi niyan? Pinagtawanan siya ng mga aswang. Tinawag na duwag at walang kwenta si Crisanto. Ano? Ako duwag? Mga diablong buwang kayong lahat! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Nagkaroon ng matinding laban. Malulupit ang mga bagong aswang na kalaban niya. Walang silbi ang kanyang tagabulag dahil nakikita siya ng mga ito. Mabibilis din ang kanilang mga kilos. Medyo nahihirapan si Crisanto sa pagpaslang sa mga ito. Ilang sandali ang nakalipas ay biglang natigilan ng binata nang makakita ng ibang grupong pasugod sa mga aswang na kalaban niya. Pagdating ng mga ito ay agad na sumiklab ang laban. Nahati ang atensyon ng mga ito, kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataong labanan isa-isa ang mga aswang. Mabilis siyang kumilos at kinilala ang mga aswang base sa suot nilang mga damit. Hinayaan niyang mabuhay ang mga aswang na bagong dating. Natalo nila ang mga malalakas na aswang. Hindi ko alam kung bakit kinakalaban niyo ang kapwa niyo aswang. Pero maraming salamat. Nailigtas niyo ako kahit hindi niyo intensyon. Umalis na ang aswang. Naiwang mag-isa si Crisanto. Sa mga sandaling yon ay bigla siyang kinutuban na baka mga rebelding aswang ang tumulong sa kanya. Mga aswang na hinawaan lang ng mga kasama ni Segundo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mapalaya ang islang to sa kamay ng mga aswang. Tumindig siya at naglakad patungo sa ginagawang bulwagan ng mga aswang. Doon kasi nila ginagawa ang ritual ng pagyayanggaw at doon din sila namimili ng taong kakainin. Hindi agad lumapit si Crisanto sa bulwagan. Marami ng mga aswang doon, pero wala pa ang mga biyag nilang tao. Umakyat sa puno si Crisanto para hindi siya mapansin ng mga aswang. Doon ay malaya siyang nakakapagmasid sa paligid. Mula sa malayo ay nakita niya si Dolpo na nagmamasid lang din. Hindi lang pala si Dolpo ang taga-isla na naging aswang, kundi marami pa sila. Hindi niya alam kung kakampi pa rin ba nila ang mga ito o kalaban. May lumapit na aswang sa pinaka-leader. Narinig niyang sinabi nito ang tungkol sa kanya na hindi na siya mahanap. Galit na galit ang leader sa kanyang narinig. Pero ilang sandali lang ay huminga ito ng malalim at saka kumalma. Hayaan na ninyo. Wala rin naman siyang magagawa laban sa atin. Mamamatay lang siya kung susugod siya dito ng mag-isa. Mabuti pa ay tawagin mo na ang lahat para makapagsimula na tayo. Aalis na sana ang aswang, pero muli siyang tinawag ng pinuno. Dahil hindi ko mga biyag, ako ang pipili kung sino magiging pagkain ngayong gabi. Napagtanto ni Crisanto sa mga oras na yon, nakampante ang mga kalaban niya sa kanya. Akala ng mga ito ay mahina siya. Sa ganung paniniwala ay alam niyang hindi na siya pag-aaksaya ng oras ng mga ito. Kaya naman, agad niyang kinondisyon ang sarili na simulan na ang planong paglipol sa mga aswang dahil hindi niya nakakayanin pa na may mamamatay sa mga kababaryo niya.
Nakakaramdam siya ng matinding kaba at takot. Kaya naman, nagdasal siya ng taimtim. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin. Tulungan niyo po kaming labanan ng mga kampo ng demonyo. Huwag niyo po kaming pababayaan. Matapos magdasal, ay muling pumikit si Crisanto para pakinggan ang dagat. Muli, isang orasyon ang kanyang sinundan. Sinambit niya ang orasyon para sa proteksyon. Inundisyon niya ang sarili hanggang sa maramdaman na niya ang paggapang ng init na nagmumula sa mutya ng sirena papunta sa buo niyang katawan. Nang magmulat na ng mga mata si Crisanto, ay nakita niya na ang grupo ng mga tao sa isla na naglalakad papunta sa bulwagan. Walang tali ang mga ito kasi kampante ang pinuno ng mga aswang na walang makakalabas ng buhay sa islang yon. Nakita din ni Crisanto si Isabel na binubulungan ang katabing lalaki. Nagtitinginan ng mga ito, kaya alam ni Crisanto na nagawa ng maayos ni Isabel ang iniutos niya rito. Nasa gitna ng bulwagan ang mga tao, habang ang mga aswang naman ay nakapalibot sa kanila. Simulan na ang pagdarasal! Pagdarasal para sa punyong demonyo! Pwe! Lapastangan ka! Kayo ang lapastangan! Mga hayop kayo! Nilapastangan niyo ang buhay ng lahat dito! Matapang ka talaga, babae. Hanga ako sa'yo. Pero bakit ayaw mo sumanib sa amin? Yan tapang mo na yan. Magagamit ko yan sa mas mahusay na paraan kapag pumanig ka sa amin. Patayin mo na lang ako kaysa maging kapanalig niyo ako, mga hayop! At talagang ayaw mo? Sige, kung ayaw mo maging kakampi, pues, ituturing na kita ngayong kaaway. Sige mga kasama, lagyan ng busal ang bibig ng babaeng yan. Sige, lagyan mo! Wala akong pakialam. Pero bago mo malagyan ng busal ang bibig ko, gusto kong sabihin sa'yo, bumalik ka na sa impyerno! Manahimik ka! Ito na ang huling pagkakataon, Sabel. Kung hindi ka pa rin papayag na maging kaanib namin, gagawin na talaga kitang pagkain. Hayop ka! Hayop! Sa itaas ng puno ay panay naman ang bulong ni Crisanto. Grabe ang tapang ng babaeng to. Baka ikapahamak mo ang katabilan ng dila mo, Sabil. Ilang sandali pa, nakita ni Crisanto na nagsiluhod ang mga aswang sa puon nila. Nakatayo naman si Amang Segundo habang umuusal ng ritual. Nakapikit ang mga aswang. Yun ang hinihintay na sandali ni Crisanto. Bumaba siya sa puno at dahan-dahang lumapit. Nag-ingat siya ng mabuti upang hindi siya maramdaman ng mga aswang. Nang makalapit na siya, ay binilisan niya na ang pagkilos bago pa siya maramdaman ng mga ito. Agad niyang iwinasiwas ang hawak na itak at 2 aswang kagad ang natumba. Isang aswang ang nagmulat ng kanyang mga mata at laking gulat niya nang makita ang dugo ang mga kasamaan. Sisigaw pa sana ito pero naunahan ni Crisanto. Nasaksak na ito bago pa man siya makapag-ingay. Pero naramdaman na ng ibang aswang ang kanyang presensya. Talagang ngayon ka pa ng gulo kung kailan nagre-ritual kami. Wala akong pakialam sa ginagawa niyong ritual. Huwag mong bastusin ang aming ginagawang ritual. Isa kang lapastangan. Papatayin kita. Pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa tatay ko. At ano ang tingin mo sa sarili mo? Malakas? Kaya mo ba kaming lahat? Sige, pagbibigyan kita. Ako ang kalabanin mo. Subalit bago pa sila maglaban ng pinuno, ay agad na sumigaw si Crisanto. Binigyan niya na ng hudyat si Isabel. Sabel! Ngayon na! Nang marinig ito ng dalaga, ay kagad siyang tumayo. Tumakbo silang lahat kasama ang mga kalalakihan. Agad yung pinigilan ni Segundo. Magsitigil kayo sa pagtakbo! Kapag nahuli namin kayo, mamamatay na kayong lahat! Wala na kaming bubuhayin pa! Gawin niyo lang dapat, Sabel! Ako nang bahala dito! Sige na!
Mas binilisan pa ng mga tao ang pagtakbo. May ilang pumigil sa kanilang mga aswang. May ilan na nasugatan pero walang huminto. Pupunta sila sa kakawyan kung saan nakatago ang mga sibat. Hindi nila pinansin ang pag-aalburuto ng pinunong aswang at ang paghabol sa kanila ng mga aswang. Lahat ay sabik, lumaban, para sa kanilang kalayaan. Walang yakang lalaki ka! Ang lakas ng loob mong gawin ito sa loob ng aking isla! Ang kapal ng mukha mo sabihin na sa'yo ang islang to! Sa amin to! Sa amin! At ipaglalaban namin ang aming tahanan! Laban sa inyo! Kahit na anong mangyari! Mga mahihina lang kayong nilalang! Wala kayong laban sa aming mga aswang! Talaga ba? Alam mo bang napasdan ko ng ilan sa pinakamalalakas mong mga tauhan? Masyado mong minamaliit kasi ang kaya kong gawin. Halika na rito! Maglaban na tayo! Para matapos na ang kwento mo! Mayabang ka! Kung ganun, tignan natin kung hanggang saan ang yabang mo. Lalo mong pinahamak ang mga taong nandito. Sige mga alagad! Patayin ang lahat ng naiwang mga bihag! Nanlaki ang mga mata ni Crisanto sa narinig. Hindi niya inaasahan ang ganun pa siya mula sa lider. Ginamit niya ang kanyang bilis para tulungan ang mga tao na sinasalakay ng mga aswang. Humalakhak ng malakas si Segundo, pero nagulat ito nang makita si Dolpo at ang ibang mga nayanggaw nila. Kinakalaban ng mga ito ang kapwa nila aswang. Dolpo, traidor ka! Matapos mong traidorin ang mga kababayan mo, kami naman ang tatraidorin mo ngayon! Kahit kailan, hindi ko tinalikuran ng mga taga-isla. Pumayag lang ako maging aswang para may lakas akong patayin ka. Ikaw ang pumatay sa mag-ina ko, kaya't papatayin din kita! Dolpo, wag! Hindi mo siya kayang labanan! Crisanto! Ako nga to! Iligtas mo mga kababayan natin! Ako na ang bahala sa matandang aswang na yan! Salamat! Salamat at buhay ka, Crisanto! Maya-maya pa ay dumating na sina Sabel at ang lahat ng mga kalalakian. May bitbit silang mga sibat. Subalit bago pa makalapit ang dalaga ay nakita niya ang isang aswang na sumugod mula sa likuran ni Dolpo. Dolpo! Sa likod mo! Sa pagsigaw ni Sabel ay napalingon sa likod si Dolpo. Nakita niya ang aswang na pasugod sa kanya. Mabilis siyang nakailag. Tinulungan naman ni Crisanto si Dolpo at tinaga ang aswang. Handang-handa na ang lahat na ipaglaban ang kanilang isla. Maging si Sabel ay handa na ring makipagpatayan. May pagtanggol lang ang mga walang kakayahang lumaban. Ang pinuno naman ng mga aswang ay halos magwala sa galit, lalo na nang makitang marami na ang mga namatay. Nakapanalig nitong aswang. Mga inutil! Nasaan na ang ibang mga alagad ko? Huwag ka nang maghanap! Inisa-isa ko na mga inaasahan mong alagad! Patay na silang lahat! Hindi maaari! Hindi maaari! Isuko mo na ang buhay mo para hindi ka na mahirapan! Papatayin kitang walang hiya ka! Sumugod ang pinunong aswang habang nakaumang ang mahahabang kuko nito. Nagpalit anyong halimaw ito, pero hindi nagpadaig si Crisanto. Kayang-kaya niyang sabayan ang galaw ng kanyang kalaban kahit gaano pa ito kabilis. Ang ibang mga aswang naman ay nagpalit anyong uwak at balak ng tumakas. Dumampot ng bato si Dolpo at ibinala sa tirador na palagi nitong dala. Tinirador nito ang mga uwak kaya bumabagsak ang mga ito sa lupa. Hindi ako papayag na ikaw lang ang sisira sa plano kong pagpaparami ng lahi. Papatayin kita! Hindi rin ako papayag na makapagasi ka pa ng lagim sa islang ito at sa iba pang mga lugar. Katapusan mo na! Akmang itatarak na sana ni Crisanto ang itak sa dibdib ni Segundo, pero nakapagpalit ito sa anyong uwak at lumipad para tumakas. Tumatakas na ang duwag na pinuno! Tumatakas na siya! Bumalik ka dito! Duwag na aswang! Walang nagawa si Crisanto. Maya-maya pa ay napatingin ito sa kanyang kaibigan. Dolpo! Ang tirador mo! Iagis mo sa akin! Dali!
Hinagis ni Dolpo ang tirador nito papunta sa kaibigan niyang si Crisanto. Agad niya naman itong nasalo. Dumampot siya ng mga bato bago mabilis na tumakbo para sundan ang halimaw. Sa liksi ng pagkilos niya ay mabilis niyang narating ang dagat. Patawid na sa dagat ang uwak. Tumataas ang lipad nito pero nakikita pa rin niya ang pagkampay ng pakpak nito kahit sa dilim. Tumatakas na ang halimaw, Crisanto! Nakikita ko sila! Nasa itaas! Huwag kang mag-alala, Dolpo. Malinaw ko din silang nakikita. Akong bahala. Asintado ko sa paggamit ng tirador tulad mo. Tama na nga kayabangan mo, Crisanto. Tiradurin mo na ang aswang dahil kapag hindi mo siya tinamaan, ikaw ang titiradurin ko. Inasinta ni Crisanto ang uwak nang makitang malayo na ito sa pangpang. Sa tulong na din ng mutya ay malinaw niyang nakikita ang uwak sa dilim. Mas malakas din ang puwersa niya, kaya nang pakawalan niya ang bato ay tumama pa rin yun sa ibon kahit malayo na ito. Bumagsak ito sa tubig alat. Ilang sandali lang ay nalapnos ang katawan ng aswang hanggang sa tuluyang naglaho. Nagsigawan sa tuwa ang mga taong nakasaksi nito. Ang mga aswang naman nakapanalig ni Segundo ay nagliparan sa iba-ibang direksyon. Muling nilagyan ng bato ni Crisanto ang tirador. Nakapatay pa siya ng 3 aswang, habang ang aswang na lumipad sa ibang direksyon ay tuluyan ng nakatakas. Pare, ang galing mo! Lalapitan sana ni Dolpo ang kaibigan at yayakapin, pero pinigilan siya ni Crisanto. Teka, Dolpo, huwag kang yumakap sa akin kung ayaw mo malitsyon. Natigilan si Dolpo. Saglit niyang nakalimutan ang kanyang pagkatao ngayon, pero hindi napigilan noon ang tuwa niya sa pagliligtas sa kanila ng kanyang kaibigan at sa taglay na kapangyarihan nito. Hanep, ang angas mo na, pre. Antingero ka na pala. Paano nangyari yun? Nung huli tayo magkita normal na tao ka pa. Mahabang kwento, pare. Pero ikaw, bakit aswang ka na? Biglang nalungkot ang mukha ni Dolpo. Napatitig ito kay Crisanto bago magsalita. Ito lang ang naisip kong paraan para makaganti sa mga aswang. Ang maging katulad nila. Nagpaplano nga kaming labanan sila kaya pumayag kaming maging aswang. Swerte nyo. Hindi kayo kinain ng kasamaan. Kahit na naging aswang kayo, ay nakakapag-isip pa rin kayo ng matino. Muntik na, pre. Pero yung anak at asawa ko ang naging lakas ko. Ako naman ang naging lakas ng mga kasama kong to. Kaso, madami rin sa naging aswang ang kinain na ng kasamaan. Tulad na lang ni Toto. Salbahe naman talaga ang Toto na yun kahit nung hindi pa siya aswang. Kaya siguro kayo hindi kinain ng kasamaan. Kasi, mabuti ang puso nyo. Teka nga, so plano lang pala ang lahat. Kunwaring umanib ka sa mga aswang, pero balak mong kalabanin sila, Dolpo. Bakit di mo sinabi sa akin ang plano mo? Sinabi ko, Sabel. Sarado lang ang utak mong makinig. Masyado ka kasing judgmental Kahit sino namang makalam ng ginawa nyo, iisa lang ang iisipin, no? Siyempre, pagkakamalan talaga kayong mga traidor. Tama na yan. Hayaan mo na, Sabel. Ang importante, hindi ka naging aswang at ligtas na din ang isla. Sa bagay. Pero teka nga uli. Ikaw, saan mo nakuha ang mutya mo? Paano ka naging antingero? Pinahiram to sa akin ng isang sirena. Pati ang kaalaman niya, pinahiram lang din niya sa akin. Ano? Sirena? Bakit ka naman pahihiramin ng ganyan? Dahil mababait sila. At may tunay na malasakit sila sa mga tao dito sa isla natin. Ganun ba? Akala ng lahat ay masasama sila Hindi sila masasama. Mga mabubuti silang nilalang. Basta't hindi lang natin sila sasaktan o sisirain ng dagat. Ngayon tapos na ang problema natin sa mga aswang. Isusoli mo na ba yan, ha? Oo, hindi ko pwedeng angkinin ng bagay na to. Dahil hindi naman to sa akin Kailangan ko magpasalamat sa kanya dahil sa pagpapahiram nito sa akin at sa paggabay niya sa akin sa pakikipaglaban. Pare, huwag mo nang isoli yan. Ha? Bakit? Bago mo isoli,
Patayin mo muna ako. Ano ka mo? Nababaliw ka na ba, Dolpo? Kaya nga naman, bakit mo naman sinasabi yan, Dolfo? Aswang na ako ngayon eh. Hindi na normal ang buhay ko. Ngayon patay na si Segundo at nabuwag na ang kulto nila. Gusto ko nang makasama ang mag-ina ko. Sira ulo ka ba? Hindi ka pwedeng mamatay. Mabubuhay ka ng normal dahil hahanap ako ng paraan para mawala ang sumpang yan sa katawan nyo. Hindi. Ano pa ang silbi na mabuhay kung wala naman ang mag-ina ko? Gusto ko na silang makasama, Crisanto. Gusto ko na silang makasama. Tingin mo matutuwa sila? Kapag namatay ka ngayon, umayos ka nga, Dolpo. Maging matatag ka para sa mag-ina mo. Ituloy mo ang buhay mo dahil alam kong yun din ang gustong mangyari ni Dina. Ewan ko, pare. Namatayan din ako, Dolpo. Nawalan din ako ng tatay. Pero hindi ko iniisip na mamatay na lang. Lumaban ka. Pero, Huwag ka na nga muna mag-isip ng kung ano-ano. Damhin natin ang kalayaan sa kamay ng mga aswang na yon. Akong bahala sa'yo, Tol. Bumalik na sila sa mga kabahayan. Labis na natuwa ang lahat nang malamang patay na ang pinuno ng mga aswang. Samantala, may ilang natakot sa grupo ni Dolpo pero ipinaliwanag ni Crisanto sa lahat na hindi sila sasaktan ng mga dating taga-isla na naging aswang. Bagamat takot, ay nagtiwala ang lahat sa sinabi ni Crisanto. Samantalang hindi nagpakampante ang lahat. Kahit patay na ang pinuno ng mga aswang, ay nagbantay pa rin ng iba, kasama si Sabel at Crisanto. Sabel, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka rin. Ipaubaya mo na ang pagbabantay sa mga kalalakihan. Ayos lang. Hindi rin naman ako makatulog eh. Salamat nga pala ha. Dahil binalikan mo kay Santo. Wala yon. Hindi rin naman kakayanin ng konsensya kong pabayaan kayo dito eh. Talagang umalis lang ako para makahanap ng tulong. Mabuti na lang dahil nahanap ko ang Serena. Patawad, Crisanto ha. Dahil napag-isipan pa kita ng masama. Alam mo, kung nakikita tayo ni Itay at Aling Wana, tsak na matutuwa ang mga yon. Kasi ito ang unang beses na nag-usap tayo na hindi nag-aaway. Sigurado yun. Gustong-gusto pa naman nilang tayo ang magkatuluyan. Pero maiba ko. Ibabalik mo na ba ang mutyang pinahiram sa'yo ng Serena? Makikiusap ako sa kanya na wag na. Gusto ko pang isaayos ang lahat dito sa isla. Tumango si Sabel. Marami pa silang napagkwentuang dalawa hanggang sa hindi na nila namalayan ang pagsapit ng umaga. Aalis na muna ako, Sabel ha. Kakausapin ko lang ang Serena. Sige, mag-iingat ka. Lumusong na siya sa dagat. Hinayaan niya ang sarili na tangayin ng mga alon. Pumikit siya habang nasa ibabaw ng tubig. Maya-maya pa ay may narinig na siyang tinig. Nakita niya ang sarili sa lugar kung saan niya unang nakita ang mahiwagang Serena. Magiliw siyang tinanggap ng Serena. Kaibigan, ayos lang ba sa'yong humiling pa ako ng isa pang tulong? Anong kahilingan? Sabihin mo lang, Crisanto. At kung kaya ko, ay ibibigay ko sa'yo. Gusto ko sanang hiramin muna ang mutya hanggang sa maayos ko ang isla. May mga nayanggaw kasi ang mga aswang, kaya gusto kong hanapan ng lunas. Hindi na kailangan maganap ng lunas. Ang mutya namin ay maaasahan din sa panggagamot. Pwede mo yung gamitin at siguradong gagaling sila. Pero pagkatapos nun, ay isauli mo na sa akin dahil mahalaga sa amin ang mutya na yan. Muli ko yung ipagkakatiwala sa'yo. Salamat talaga ng marami sa'yo, kaibigan Serena. Pero may kapalit na ang hiling mo na ito, Crisanto. Ano? Anong kapalit? Sinagot ito ng Serena. Bahagyang naguluhan si Crisanto, pero maya-maya pa ay pumayag na rin. Handa siyang magsakripisyo, alang-alang sa kanyang mga kasamaan. Samantala, ibinahagi na sa kanya ng Serena kung paano niya magagamit ang mutya sa panggagamot. Magagamit mo ang mutya ng Serena. Ibabad mo to sa tubig ng isang buong magdamag.
Dasalan mo bago ipainom sa kanila. Ganun lang pala kadali ang lahat. Salamat talaga. Salamat sa tulong mo, kaibigan Serena. Pagbalik niya sa kubo, ay ginawa kagad niya ang bilin ng Serena. Ibinabad niya ang mutya sa tubig at pagkatapos ay hinayaan muna niya para mababad ng matagal. Dumating naman si Isabel na may dalang mainit na sinigang na isda. Dinalang kita ng pagkain. Alam ko kasi na hindi ka nakapagluto. Hoy, walang gayuma yan ha. Nako, kahit may gayuma pa to, kakainin ko to. Oo nga pala, nasan si Dolfo? Nandun sa bahay niya nagmumukmok. Ano bang ginagawa mo rito? Gumagawa ako ng gamot para mabalik na sa dati ang mga nayanggaw. Kailangan ko ng tulong mo, Sabel. Oo naman, maaasahan mo ako dyan. Huwag mo rin sanang pababayaan si Dolfo Gabayan mo siya. Kasi baka totohanin niya ang kagustuhan niyang mamatay. At kapag okay na ang lahat, huwag mong pababayaan ang mga tao dito sa isla. Teka, sandali nga. Bakit parang nagbibiling ka? Aalis ka ba sa isla? Hindi ko nasabi sa'yo. May kapalit kasi ang tulong ng Serena sa atin Anong kapalit? Kailangan kong tumira kasama nila habang buhay. Ano? Totoo ba yan? Malungkot na tumango si Crisanto. Napuno naman ng luha ang mga mata ni Isabel bago yumakap sa kanya. Hindi na rin niya napigilang umiyak bago tumugon sa yakap ng babae. Alam mo ba kung bakit lagi akong galit sa'yo, ha? Hindi mo kasi ako pinapansin. Tapos kapag napansin mo naman ako, tinatrato mo akong parang si Dolfo. Hindi mo ako tinatratong babae. Kahit naman ganito ako, babae pa rin ako. Sorry na, Isabel. Akala ko kasi one of the boys ki. Manhid ka lang kasi. Kahit si Inay at si Mang Tiborcio, ramdam na may gusto ko sa'yo. Talaga? May gusto ka sa akin? Sinabi ko na, di ba? Hindi ko na uulitin yun. Pasensya ka na, Isabel Pero, ibaling mo na lang sa iba ang nararamdaman mo. Alam ko naman na hindi ako ang tipo mo Kaya sige lang. Ano ba yan? Sige na nga, kumain ka na. Baka lumabig yun sa baw Bukas babalik ako dito para tumulong sa panggagamot. Kanina pa nakaalis ang babae, pero nakatulala pa rin si Crisanto. Alam niya sa sarili na may damdamin din siya kay Isabel, pero hindi niya na dapat sabihin dahil aalis na siya. Kinabukasan ay nanggamot na sila ni Isabel. Dinadasalan niya ang mga tubig at ito naman ang nagpapainom sa mga nayanggaw. Matapos makainom, ay nagsuka ang mga ito hanggang sa lumabas ang napakalapot at nangingitim na laway. Naging matagumpay naman ang gamutan nila. Nakabalik na sa normal na pamumuhay ang mga taga-isla. Nang maisaayos ni Crisanto ang isla, ay tsaka naman niya hinarap ang obligasyon niya sa Serena. Kailangan niyang tuparin ang ipinangako niya dito, kapalit ang tulong na ibinigay nito. Nang gabing yon, ay naglakad si Crisanto papunta sa dagat. Hindi na niya nakita ang lihim na pagtanaw ni Isabel. Lumusong si Crisanto sa dagat. Lumangoy siya hanggang makarating sa kailaliman nito. Mula doon ay tila hinihigop sa kung saan ang kanyang katawan hanggang mamalayan na lang niyang nasa mundo na siya ng mga sirena. Doon ay namuhay siyang payapa pero puno ng kalungkutan. Madalas ay tumatanaw siya sa kanilang isla at kung minsan naman ay lihim niyang tinutulungan ang mga mangingisda para makakuha ng sapat na isda. Crisanto, ramdam ko ang kalungkutan mo at ang laging pagtanaw sa babaeng nakatayo sa pampang. Siya si Isabel. Siguro'y umaasa siyang makikita ko sa dagat. Pero huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang pangakong manatili dito sa tabi mo.
Nakita ko na ang kabutihan ng puso mo, Crisanto. Alam ko din, nanda kang panindigan ng bawat pangakong binibitiwan mo. Pero hindi ko kayang makita na nandito ka lang dahil tumatanaw ka ng utang na loob. Patawad kung yan ang naipaparamdam ko sa'yo. Palalayain na kita, Crisanto. Bumalik ka na sa mundo mo. Ha? Pero bakit? Dahil yun ang nararapat. Hindi ko din kayang makita ang kalungkutan mo. Lalong nanlalamig ang puso ko sa tuwing nakikita ko ang lungkot sa mga mata mo. Pero bago ka umalis, kailangan kong bawiin ang mutya, pati na ang mga kaalamang binigay ko sa'yo. Salamat, kaibigan. Napakabuti mong talaga. Sana, huwag mong alisin ang alaala ko kasi gusto kong habang buhay na maalala ang kabutihan na ginawa mo sa amin. Hinawakan ng sirena ang ulo niya. Pakiramdam niya ay sasabog ang ulo niya, lalo na nang maramdaman niyang parang hinihigop ito. Pagkatapos ay nakarinig siya ng isang malamyos at napakalungkot na awit. Alam niyang nagmumula yon sa sirena. Nakaramdam siya ng antok hanggang sa siya ay nakatulog. Nang magising siya, ay nakadapa na siya sa gilid ng dalampasigan. Crisanto! Crisanto, bumalik ka na! Tuwang-tuwang nilapitan ni Isabel ang lalaki. Isabel, totoo ba na nakauwi na ako? Oo, Crisanto. Narito ka na sa isla. Ang tagal ko naghintay na bumalik ka. Teka, tatawag lang ako ng tulong para madala ka namin sa kubo. Hindi ko pinabayaan ang kubo mo, kaya matibay pa rin yun hanggang ngayon. Palagi ko yung nililinis. Huwag ka na magtawag ng tulong. Kaya ko ang sarili ko, Isabel. Sige, aalalayan kitang tumayo. Inalalayan siya ni Isabel hanggang sa paglalakad. Dinala siya nito sa kubo. Nagtataka naman ang mga taong nakakakita sa kanila. Isabel, sino yung kasama mo? Dolpo, tulungan mo ako. Dali natin sa kubo si Crisanto. Ha? Si Crisanto na yan? Ano nangyari sa kanya? Mabilis na lumapit si Dolpo at tinulungan si Isabel na madala siya sa kubo. Inihiga siya sa papag at pagkatapos ay binigyan ng maiinom. Penging kape. Miss na miss ko na talaga ang kape. Langya, Crisanto. Ikaw nga yan. Ano nangyari sa'yo? Bakit mukha kang ermitanyo? Ang haba ng balbas at bigote mo, pre ah. para kang bigis ah. Kinapa niya ang baba at napagtantong nagsasabi nga ng totoo si Dolpo. Pati ang buhok niya ay mahaba din, kaya nagtataka siyang bumaling kay Isabel na nagtitimpla ng kape. Grabe ka, Dolpo. Di mo ako nakilala, buti pa si Isabel. Nakilala ka agad ako. Makikilala ka talaga niyan. Mahal na mahal ka niyan eh. Uy! Bakit ako? Di mo ba ako mahal? Tama ka na nga. Ang corny ng joke mo. Kita mo to, ikaw ang nauna eh. Di naman ako nagbibiro eh. Mahal ka naman talaga ni Isabel eh. Pero teka, ano ba kasing nangyari? Bakit nawala ka? Kung saan kita hinanap, ang hirap pa naman kapag wala ka. Halos 1 taong ka ding nawala ah. Miss na miss ka namin, Crisanto. Tama na nga, Dolpo. Nakakadiri ka na. Hindi nga. Ano nga ba nangyari sa'yo? Umiling na lang si Crisanto at sinabing wala siyang naaalala. Kailangan niyang magsinungaling para hindi na muling maungkat pa ang tungkol sa Serena. Tanging si Isabel lang kasi ang sinabihan niya na ang kapalit ng pagtulong ng Serena ay ang pagsama niya sa mundo nito. Hindi na rin maalala ni Crisanto ang mga natutunan niyang kaalaman sa paggamit ng mutya ng Serena. Ang mga orasyong binabanggit niya ay nawala na din sa isipan niya. Pero ang tungkol sa Serena at sa mga aswang ay malinaw pa niyang naaalala. Wala din ang mutya sa kanya dahil binawi na nila ito. Pero may nakapa siyang mga perlas sa kanyang bulsa. Yun ang huling tulong na natanggap niya sa Serena. Bumili siya ng mga bangkang pangisda at ibinahagi ito sa kanyang
mga kaisla. Nagkatuluyan din silang dalawa sa wakas ni Isabel. Minahal niya ang babae nang higit pa sa inaakala niya. Si Dolpo naman ay patuloy na nabubuhay. Sa paglipas ng panahon ay natanggap na din ito ang pagkawala ng asawa at anak. Hindi man ito sila tuluyang nakalimutan, ay natuto naman itong muling umibig hanggang sa makapag-asawa na rin. Ang mga aswang ay hindi na muling bumalik sa isla. Siguro ay nagkawatak-watak na ang mga ito at naghahasik na sa iba't ibang sulok ng bansa. Naging masaya ang buhay nila Crisanto at Isabel. Namuhay silang payapa at masagana. Lalong naging masigla ang buhay mag-asawa nila nang mabiyayaan sila ng 2 anak na lalaki at 1 anak na babae. Nagpatuloy pa rin sa pangingisda si Crisanto at paminsan-minsan ay naririnig niya pa rin ang malamyos na tinig ng sirena na parabang umaawit. Nagbabantay at nakahandang tumulong kung muling magbalik at sumalakay ang puwersa ng kasamaan.